Mapagpalang araw sa iyo, Sirsa, at sa lahat na mga magilaw na tagapakinig. Ako si Nilo. Kagaya ng iba, ay may karanasan din kami sa aming lugar sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang pangyayari na ito ay nangyari sa isang medyo liblib na barangay sa bayan ng Panay. Nangyari ito ilang dekada na ang nakalipas nun. Ang lugar namin ay hindi madalas puntahan ng mga tao. Kahit nasa bukana lamang kasi kami ng barangay, ay masasabi ko na liblib pa rin ito. Daanan ng mga rebelde, at minsan ay naririnig pa namin ang engkwentro ng mga rebelde at mga militar. Nasa kaingin ng trabaho ko kasama ang aking binan, samantalang ang asawa ko naman ay naglalako ng mga gulay kasama ang aming anak. Para mapunta ng aming kaingin ay kailangan naming tumawid ng rumaragasang ilog. Ito ay ang ilog ng Panay. Kasama ang aking asawa na si Melda, ang binan ko na sina Elio at Muni, ang apat naming anak ni Melda na sina Miko, Mika, Moni at Mike. Tahimik kaming at payapang namumuhay sa bukana ng barangay, pero nakahiwalay sa mga magkakatabing bahay sa aming lugar. Isang manggagamot ang binan ko, at bilang manggagamot ay ayaw niyang napapaligiran ng maraming kapitbahay. Nag-iisang anak lang nila ang aking asawa, kaya ayaw din nilang sa malayo kami titira. At para mapalapit sa kanila ay mas pinili naming sa katabi ng kanilang bahay na lamang magtayo ng sarili naming tahanan. Mitikuloso ang aking binan. Ayaw niya ng bahay na basta-basta na lamang ginawa. Kaya kahit nagawa lamang sa kahoy ang aming bahay, pulido ang pagkakagawa nito. Magaling din na karpintero si Papa Elio, kaya maayos naming natapos ang aming bahay. Buntis pa lamang ang aking asawa nang lumipat kami sa aming tahanan. Si Papa Elio naman ay tinuruan ako kung paano ang magbungkal ng lupa sa kaingin at magtanim ng iba't ibang produkto. Samantalang si Mama naman ay inaalalayan si Melda sa bahay. Hindi din ito hinahayaan ni Papa na maiwang mag-isa si Muni sa bahay nun. Ayon sa kanya ay mas habulin ng mga elemento at aswang si Muni dahil isang albularyo ang ama niya. Nung una, wala akong maintindihan at halos hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng aking binan. Lumaki kasi ako sa syudad, Sir Seth. Nagkakilala kami ni Imelda dahil iisa lamang ang aming pinagtatrabahuan. Pero mas gusto kong manirahan sa lugar nila noon kumpara sa syudad. Kapag sa syudad kasi nangangailangan ng malaking halaga palagi. Hindi din boto ang pamilya ko kay Imelda. Mahal ko ang asawa ko at siyang gusto ko makasama sa buhay kaya mas pinili kong umuwi na lamang kami sa kanilang lugar sa Panay. At hindi naman ako nagkamali ng desisyon. Napakabait ng aking binan na kahit mahirap sa una ay nagawa niya akong alalayan kung paano maging maayos ang pamumuhay namin mag-asawa. Bagay na mahirap na hanapin sa panahon ngayon. Subali ayun na nga, natapos na ang bahay. Gawa sa tabla ang dingding maging ang sahig na nakaangat sa lupa. Gawa din sa tabla nun. May 3 silid na ang pertahan ni kortina. Ang bintana ay gawa din sa tabla na tinutulak lamang pagbubuksan. At ang pangtrangka ng bintana ay ang pako na numero 4. Ang pintuan naman sa mayor ay gawa din sa tabla na siyang pinagtagpi-tagpi ni Papa. Kahoy na ginawang pako naman ang pangtrangka namin dito. Bago pa man kami tumira sa bahay, nagsagawa na muna ang butihin kong biyanan na pangbindisyon sa bahay. Nagkatay kami ng 3 uri ng manok na kulay puti, pula at itim. Pinaghalo niya ang dugo ng mga ito at yun ang ginamit niya sa pagguhit ng krus sa bawat haligi ng aming tahanan. Ganon din ang bawat suhay sa ilalim ng bahay. Yung suhay ay ang matibay na kahoy na ginagamit pang suporta sa haligi na gawa sa kahoy at maging sa mga kahoy kung saan nakapako ang sahig ng bahay. Nilagyan niya ng krus ang bawat suhay.
para magsilbing pantaboy sa mga kung anong mga masasamang espiritu. Kabilang na dito ang pula at itim na engkanto, maging sa mga aswang. Iisa lamang ang bakuran ng bahay namin at ng aking binan kaya hindi ako nag-aalangan na umalis kapag nagtatrabaho. Isang araw, may pumunta sa bahay nila binan para magpagamot. Pinuntahan kami ni nanay sa bahay at sinabihan na huwag lumabas o pumunta man lamang sa bahay nila. Ngayon pa lamang ito nangyari simula nang dumating kami sa lugar na yon. Kung kaya't nagtataka akong nagtanong kung anong nangyari. Pero ganun na lamang ang pagkamangha ko nang sinabi sa akin ni nanay na may nagpapagamot kay tatay na nayanggaw. Gusto ko sanang matawa sa sinabi ni nanay. Sinabi niya na hindi siya maaaring magtagal dahil kailangan ni tatay ng katulong sa kanyang ginagawa. Pero sumagot ang asawa ko na, "Sinilo na lang yung papuntahin mo sa bahay, nay. Lalaki siya kaya may lakas siya sa pagtulong kay tatay." Ako naman ay casual lang na sumang-ayon. Inisip ko na hindi naman siguro masyadong mabigat ang tulong na kailangan ni tatay. Kaya walang pagdadalawang isip akong nagpaalam kay Milda na pupunta sa kabilang bahay noon. Sinabi ko na rin kay nanay na ako na lamang ang aalalay kay tatay para masaksihan ko rin kung paano siya manggamot. Pagdating ko sa kanilang bahay, nakita ko ang dalawang may edad na ginang. Halatang namumroblema ang mga ito. Kagad akong tumikhim at nagmagandang gabi sa kanila pagkatapos ay hinanap ko si Tatay Elio. "Nandito ako sa loob, Nelio. Ang nanay mo nasaan? Kailangan ko ng tulong niya." Sinabi ko naman kay tatay na nasa bahay si nanay kasama si Melda at ako na lamang ang tutulong sa kanya. "Ganun ba? Kung ganoon ay ikuha mo ako ng lumang kaldero. Lagyan mo ng uling at paninggasin mo. Kailangan ko mamaya pagkatapos ko dito." Mabilis akong pumunta sa kusina para gawin ang pinag-uutos ni tatay. Habang nagpapaningas ako ng uling, may narinig akong huni na noon ko lamang narinig. Nakakapanindig balahibo ang paghuni ng hayop na yon. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong uri ng ibon ang humuhuni. Doon ko lang naramdaman ang pagtayuan ng balahibo ko sa batok sa hindi ko malamang dahilan. Binilisan ko ng ginagawa ko. Mabuti na lamang at matibay ang bahay nila tatay kaya sigurado ako na kung ano man ang nasa labas ay hindi basta-bastang makakapasok sa loob ng bahay. Nang dinala ko na ang kaldero na may lamang nagniningas na uling sa silid kung nasaan si tatay at ang nagpapagamot sa kanya, tinanong niya ako kung gusto ko bang makita kung ano ang itsura ng isang bagong yanggaw. Sumang-ayon naman ako. Pumasok sa silid. Nagulat pa ako nang makita ko ang isang babae na walang tigil sa paglalaway. Nakatayo ang buwagag at mahaba nitong buhok nun. Humuhuni din ito ng tunog na hindi ko maintindihan. At ito ang tunog na narinig ko kanina habang nasa kusina ako. Kaya ganun na lamang ang pagkamangha ko na may halong takot nang makita ko yung babae na yon. Hindi ito makagalaw. Tila ba nangihina? Hindi niya kayang gumalaw dahil sa ginawa ko. Pero sa oras na lumipas na ang bisa ng kung anumang orasyon ang ginawa ko tapos ay hindi pa rin niya nailuwa ang binhi na itinanim ng aswang sa kanya, ay babalik siya sa pagiging malakas at magiging isa siyang nakakatakot na nilalang. Pagsasalaysay sa akin ni Tatay Elio. Muli kong tiningnan ng dalaga. Naaawa na natatakot ako sa itsura niya. Maya-maya pa ay sumingot-singot ito na tila ba may naamoy na ikinasaya niya. At ganun na lamang ang takot ko na magsabi ang babae ng, "Buntis. May buntis. Napakasarap." Walang hinto ang pagtulo ng kanyang laway. Dahil doon,
Napalitan ng galit ang awa na nararamdaman ko sa babae. Tiningnan ko ito ng may pagbabanta. Pero tiningnan din ako nito ng pailalim habang unti-unting ngumingisi nun. Walang ano-ano ay dumuwal-duwal na ang babae. Kaagad akong inutusan ni tatay na kumuha ng batya. Buhusan ko yun ng konting langis. Kaagad ko namang sinunod ang utos ni tatay. Paglabas ko ng silid ay naroon ang magulang ng babae sa pintuan na nanonood sa kung anong nangyayari sa loob ng silid nun. Dali-dali akong kumuha ng batya. Nilagyan ko ng konting langis at dinala na sa silid. Sakto lang na nailabag ko ang langis na yon at siyang pagsuka naman ng nilalang. Nung una, puro laway lamang ang isinuka nito. At ang amoy ng laway na yon ay nakakasulasok na parabang amoy ng isang nabubulok na hayop na merong halong dumi. Kasunod nito ay ang pagsuka niya ng buo-buong karne. May buhok pa yon. Sumunod ito sa mga laway ng dalaga. At walang ano-ano ay may iniluwa itong isang kapirasong laman. Kulay itim ang laman na yon. Pero animoy buhay ang laman dahil sa gumagalaw-galaw ito na animoy may sariling buhay at tila ba naghahanap ito ng mababahayan. Dali-dali itong dinakot ni tatay gamit ang telang puti. Kaagad niya iyong pinasok sa garapon na may alkohol at halong langis. Punong-puno ng orasyon ng garapon na siyang naging dahilan kung bakit saglit lang na nanginig ang laman at unti-unting naging kulay abo ang laman na kanina ay gumagalaw-galaw pa. Kasunod nun, ang pagpapausok ni tatay sa dalaga. Gamit ang kanyang mga sangkap na noon ay hindi ko alam kung anong tawag sa iba. Dalawa lamang ang nakita ko doon na dati ay nakita ko sa simbahan. Yun ay ang palaspas at insenso. At habang pinapausukan ni tatay ang dalaga, panay ang pagsambit niya ng mga dasal. Habang sa labas naman ay may hayop na malakas ang tunog pero hindi na lamang namin yun pinapansin pa. Pinainom ni tatay ang dalaga ng isang basong tubig na inusalan niya mulit ng dasal nun. Tinanawan niya ng konting asin. Nanghina ang dalaga pagkatapos niyang mainom ang tubig na inorasyonan ni tatay. Sinabihan siya ni tatay na matulog na muna at tuluyan na kaming lumabas ng silid. Sinabihan na rin ni tatay ang magulang ng dalaga na samahan na muna ang kanilang anak sa silid nun para makapagpahinga na rin sila. Habang ako naman ay nagsaing na muna para sa hapunan. Gusto ko sanang umuwi sa bahay pero hindi ako pinayagan ni tatay. Sigurado akong nasa maayos na kalagayan naman si Melda at ang nanamuni mo. Kaya huwag ka nang lumabas. Doon tayo malalagay sa peligro kapag lumabas ka pa. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin pero dahil sa nakita ko kanina, naniniwala na ako sa sinabi sa akin ni tatay. Kaya para malayo sa panganib ay sinunod ko na lamang ang gusto niya na huwag na munang umuwi ng gabing yon. Ilang sandali pang nakalipas ay may narinig na naman kaming huni. Para itong baboy na gutom. Yung parang naghahanap ng pagkain. Magkahalong galit at gigil ang pinapakawalan nitong huni. Hindi na ako nakapagtimpi. Nagtanong na ako kay Tatay Elio kung anong klaseng nilalang ang humuhuni. Sagot naman niya, ito umano yung nagtanim ng bertud doon sa babaeng nayanggaw. Sa dalagang ginamot niya. At kaya puro paghuni lamang ang nagagawa nito sa labas. Dahil sa binalot niya ng sabulag ang lugar. Hindi lang ang bahay nila kung saan ginagamot ang yanggaw, kundi pati na rin ang bahay naming mag-asawa. Napanatag ang loob ko dahil sa sinabi ni tatay. Nagluto na lamang ako ng gulay na inihanda ni nanay nung hapon.
Pero dahil sa nangyari, hindi na niya nagawang iluto pa. Naririnig pa rin namin ang huni ng nilalang sa labas. Mas lalong dumoble ang pag-angil nito nang hindi niya makita ang kung ano ang hinahanap niya. Hinayaan na lamang namin ito. Pero yung mag-asawa na nagdala ng kanilang anak sa bahay, takot na takot, nag-aalala. Sinabi nito kay tatay na, yun nga, napapaisip sila sa kanilang pag-uwi. Iniisip nila na baka pupuntahan sila ng nilalang sa bahay nila sa oras na makauwi sila noon. Sinabihan naman sila ni tatay na huwag sila mag-alala dahil ihahatid nila ang mga ito sa kanilang pag-uwi. Sisiguraduhin niya na hindi na muling makalapit pang nilalang sa kanilang anak. Nagpahinga na ako pagkatapos naming kumain ng hapunan. Pipikit-pikit na ang mata ko nang bigla na lamang akong napabalikwas ng bangon. Naramdaman ko ang pagbangon ni tatay at paglabas niya ng bahay. Bumangon din ako at sinundan ko kung saan siya dumaan. Pero nang makarating ako sa may pintuan sa kusina, sinabihan ako ni tatay ng, "Huwag kang lumabas. Diyan ka lang. Isarado mo yung pinto." Dahil doon, hindi na ako nagpumilit pang lumabas. Nakinig na lamang ako kung ano ang nangyari sa labas. Ganun pa man, inihanda ko na yung tabak na ginagamit ni tatay kapag nanggagapas kami ng damo sa kaingin. Para kung sakaling kailangan niya ng tulong ko ay mabilis ko lamang itong mahugot at matulungan siya sa madaling panahon. May naririnig na akong boses na tila ba nasasaktan. Alam kong hindi nanggaling kay tatay nun. Alam kong nanggagaling yon sa kung anumang uri ng nilalang ang kanyang hinaharap sa labas nun. Hanggang sa maya-maya pa, isang malakas na pagpagaspas ng pakpak ang narinig ko. At yun, ilang sandali pumasok na si tatay sa kusina. May dugo ang dala niyang buntot ng pagi. Hindi ito gaya ng ibang karanasan na pinapadala sa iyo na sinasalang ang kanilang mga armas sa apoy. Yung kay tatay, binuhusan niya ng langis at nag-orasyon sa kanyang sandata. Pagkatapos ay naglinis na siya ng katawan bago pa nagpahinga. Samantalang ang pamilyang tinulungan ni tatay ay mahimbing nang natutulog noon. Humihilik pa nga yung padre de pamilya. Sinabi naman ni tatay na marahil ay ilang gabi nang walang pahinga ang mag-asawang ito. Kaya ganoon na lang sila kapagod. Kinabukasan, maaga pang nagising ang mag-asawa. Umuwi na rin sa bahay si nanay kasama si Melda. Kaya ang nangyari, nagising na rin ako at hindi na kami nagtagal pa sa bahay nila noon. Kagad na kaming umuwi ni Melda dahil pakiramdam ko ay nasa katauhan pa rin ng dalagang Yanggaw. Hindi ko rin alam kung bakit gano'n ang pakiramdam ko. Siguro masyado lang akong napraning sa mga nangyari kagabi. Si tatay naman, hinatid na niya ang pamilya sa kanilang lugar. Medyo natagalan ito bago nakabalik kahit pa nakasakay ito ng tricycle. 2 oras ang nakalipas bago nakabalik si tatay. Tinanong ko siya kung nasaan nakatira ang mag-anak. Bakit parang ang tagal niyang nakabalik noon? Sinabi ni tatay na sinelyuhan niya ang bahay ng mag-anak. Sinabi niya rin sa mag-anak na kailangan nilang lumipat ng lugar habang hindi pa nawawalan ng bisa ang selyo na kanyang ginawa. Sinabi ni tatay na sa lugar lamang ng mag-anak ang pamilya ng aswang na nanghawa sa kanilang anak. Kaya pala takot na takot ang mag-asawa na umuwi sa lugar nila. Dahil sa nangyari, napilitan si tatay na huminto muna kami sa pagpunta sa kaingin. Delikado kay Melda kapag umalis kami at iwanan sila kahit araw pa yan. Buong angkan ng mga aswang ang nasa lugar. Dating albularyo ang lolo ng Nayanggaw. Pero walang sumalo sa pagiging albularyo nito. Kung kaya't pinamahayan ng mga kung anong nilalang yung barangay na yon. Kinilabutan ako sa sinabi ni tatay. Tinanong ko siya kung ano na ang gagawin namin. Umiling naman ito
Ayon sa kanya ay wala kaming kailangang gawin. Ligtas kami sa bahay at kailangan lang namin ng mag-ingat kapag lumabas na kami sa bahay noon. Kailangan ay may suot kaming pangontra at pangtaboy sa aswang. Kung siguro, hindi ko nakita ang itsura ng babae kagabi at hindi ko naranasan ng nakakatakot na nangyari, hindi pa sana ako maniniwala kay tatay. Dahil malapit ng kabuwanan ni Melda, hindi na lamang ako umalis pa ng bahay noon. Isang araw, habang nasa bakuran ako at nagsisibak ng kahoy, may kabarangay kami na nagmamadaling pumunta sa bahay. Hinanap si Tatay Elio. Kaagad ko naman itong tinawag habang tinatanong ang kabarangay namin na si Mang Panoy kung ano ang nangyari. Sinabi niya na nalunod ang anak niya sa ilog habang naliligo kasama ang kanyang mga kapatid. Ilang sandali pa ay lumabas na si tatay. Kaagad na kaming nagsitakbuhan papunta sa ilog para tingnan kung ano ang nangyari. Pagdating namin sa lugar, gising na ang bata. Ayon sa ina nito ay tinulungan sila ng isang matanda na napadaan sa lugar. Kaagad naman nagpasalamat si Mang Panoy dahil gising na ang kanyang anak. Titingnan pa sana ito ni tatay pero ayaw na ni Mang Panoy. Ayon sa kanya, pahinga na lamang ang kailangan ng anak niya. Nagpasalamat ito sa pagpunta at pagpaunlak ni tatay sa pagtawag niya pero ayaw na niyang patingnan ng anak niya. Maayos na umano ang sitwasyon nito. Ganun pa man, iba ang nakikita ni tatay na itsura ng bata. Pero ayaw na niyang makipagbangayan pa kay Mang Panoy. Nagpaalam na lamang kami ni tatay na umuwi na. Pagdating sa bahay ay tinanong ko si tatay kung ano ang nangyari sa bata na nalunod noon. Hindi yun basta nalunod lamang. May nangyari sa bata na hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Pero wala na tayong magagawa doon eh. Amalan ng bata yung umayaw. Nakakalungkot lang isipin ang mangyari sa bata. Sa itsura nito, sigurado ako na hindi na siya magtatagal pa. Wika ni tatay habang malungkot na inaayos ang kanyang mga halamang gamot na pinatuyo. Lumipas ang araw na yon na sa paligid lamang ng bahay kami gumawa ni tatay. Kinagabihan, nagpaalam ako sa kanya na kailangan kong pumunta sa kaingin kinabukasan. Kailangan ko makapag-ani ng gulay para ibenta sa bayan. Pero ayaw ni tatay na umalis ako mag-isa. Kaya sinabi niyang sa umaga na lamang kami umalis at sasamahan niya ako. Tumango na lamang ako sa sinabi ni tatay at maaga nang nagpahinga ng gabing yon. Dahil sa puyat ko noong nagdaang gabi ay maaga akong nakatulog. Kinabukasan ay maaga pa akong nagising para pumunta sa kaingin. Pero pagising ko, nasa bahay na si tatay. Kasalukuyan na itong nagkakape kasama si Melda. Ilang sandali pang lumipas ay dumating na rin si nanay. Nagkape na rin ako at kumain ng almusal. Pagdating ko sa lugar ay kaagad ko nang ginawa lahat ng kailangan kong gawin. Habang si tatay naman ay mas piniling linisin ang paligid ng taniman. Nang makarating na ako sa pababang bahagi ng kaingin para mag-ani ng mais nun, nagulat na lamang ako sa nakita kong bagong tayong kubo. Isa lamang ang bintana ng kubo na ito at nakasarado kahit umaga pa lamang. Walang ano-ano ay napansin ko si tatay na nasa tabi ko na rin pala ito. Tinitingnan niya rin ang kubo habang nakakunot ang kanyang noo. Hindi nagsalita si tatay. Sumenyas lamang ito na bilisan ko na ang pagkilos para mabilis na kaming makauwi. Tinulungan na rin ako sa pag-aani at natapos kami noon bago magtanghalian. Mababa ang tubig sa ilog kaya pahirapan ang pagsagwan para mapabilis ang pagtawid. Bumaba na lang ako para hilahin ang balsa na aming ginamit. Dito ko naisip, Sir Seth, na kahit yung bata na nalulunod kahapon, kayang-kaya itong tawirin. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit ito nalunod noon.
Ganong magkapareho lang naman ang daloy ng tubig kahapon at ngayon. Nang makarating kami sa bahay, naabutan pa namin ang isang nagtitinda ng kakanin na papaalis na. Tinatanggal na ni Melda ang balot ng suman ng tawagin ito ni tatay. Dahil doon, naantala ang pagkain ni Melda sa suman at siyang naging sanhi naman para lumingon ng ginang. Nabigla pa ako nang makita ko ang naglalaway nitong mukha. Nanlilisik ang mga mata na para bang nagalit ito sa aming pagdating. Dali-daling umalis ang ginang na yon. Nilapitan ni tatay si Melda at kinuha sa kanya ang suman. Sa susunod, Melda, huwag kang basta-basta bumili ng kakanin sa kung kanino lang lalo na sa tao na hindi mo kilala. Wika ni tatay. Kaagad namang lumabas si nanay mula sa kusina na noon pala'y nagluluto ng pananghalian. Samantalang si Imelda naman ay nagtataka kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ng kanyang ama. Pagpasok namin sa bahay ay kaagad nang tinawag ni tatay ang alaga naming aso at binigay ang suman. Pero sa halip na kainin yun ng aso ay hindi man lamang nito pinansin ang suman na nasa lapag. Dahil sa ginawi ng aso, inutusan ako ni tatay na kumuha ng kalamansi sa gilid ng bahay. Pinatakan niya ng kalamansi ang suman. Ilang minuto lamang ang lumipas nun. Unti-unting nag-iba ang itsura ng suman na ito. Unti-unti itong naging bulok at inuud na. May amoy din itong nakakasulasok. Natigilan ako sa nakita ko na halos hindi ako makapaniwala na ganun na lamang kabilis na bulok ang suman na binili ni Melda. Maging si Melda ay natigilan at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sinabi ng binan ko na ang nagtitinda ng kakanin, hindi tao. Gustong biktimahin nito ang asawa ko at ang aming magiging anak. Tinanong ni tatay si Melda kung nagawa ba siyang hawakan ng nilalang na yon. Umiling si Melda na siyang nagpaluwag ng aking pakiramdam. Doon ko pa lamang nagawang bigyan ng pansin ang mga produkto na inani ko kanina sa kaingin. Tinanong ko si tatay kung ano sa tingin niya ang babae na yun kanina. Dahil kung ako ang tatanungin, iba ang nakikita ko. Sa tingin mo, tay, may kinalaman kayo yung babaeng yun sa pagkalunod ng bata sa ilog? Diretsyong tanong ko kay tatay. Sumagot naman ito nang hindi lang basta kinalaman sa bata sa ilog ang koneksyon ng babae. Kadugo umano ito ng nilalang na nasawi noong nagduelo sila ni tatay noong gabi na tinulungan niya na gumaling ang dalagang nayanggaw. Kumbaga, parang gumagante. Dahil sa sinabi ni tatay ay nakaramdam ako ng takot na baka anong gawin ng mga nilalang sa aking asawa at anak. Basta maging mapagmatsyag ka lang, Nilo. Kung iniisip mo na umalis dito sa lugar ay wag muna. Mahahanap kayo ng nilalang saan man kayo mapunta. At mas delikado ang kakaharapin nyo kapag umalis kayo dito sa poder ko. Nakikita kasi ni tatay na natatakot si Melda. Inutusan na ako ni tatay na asikasuhin na mga gulay na dala namin. At siya naman ay kumuha siya ng luya. Inurasyonan niya. Hinipan ang noo ni Melda. Doon pa lamang nakahinga ng maluwag ang asawa ko na tila ba doon pa lamang ito natauhan. Samantalang ang binan ko naman na babae ay pinagalitan si Melda. Sinabi niyang pinagsabihan niya ito na huwag na munang lumabas pero hindi pa rin ito nakatiis. Lumabas talaga. Iniligpit na lamang ni tatay ang pinigaan niya ng kalamansi na suman. At ang iba pang nabili ni Melda, kinuha niya yon, tinago. Sinabi niyang dadasalan niya ang mga ito mamayang hapon. Gagamitin niya ang pagkain na galing sa nilalang para ibalik sa mga ito ang binabalak nilang gawin sa aking asawa at sa aming anak. Pagkatapos naming magtanghalian ay nagpahinga na muna kami ni tatay.
3:00 ng hapon, nang may dumating na isa sa aming kabarangay. Hinahanap si tatay. Ayon sa kanya ay humihingi ng tulong ang magulang ng bata na nalunod sa ilog kahapon. Sinabi ng lalaki na si Mang Bunyor na wala ng bata. Namatay na ito. Ilang oras lamang ang nakalipas. At sa kanilang nakita ay hindi sila naniniwalang nalunod lamang ang bata. Nakita nila yung leeg nito na para bang nangingitim. Tila ba wala na ring lamang loob ang katawan ng bata. Pag hinawakan mo yung tiyan niya parang wala na talaga. Manipis na yun na parang sinipsip ang kanyang mga laman loob. Napabuntong hininga na lamang si tatay sa kanyang nalaman. Ito na nga bang sinasabi ko? Wika na lamang nito. Habang unti-unting umuupo sa bangko sa labas ng bahay, kung saan kami nakaupo ni Mang Bunyor. Sinabihan siya ni tatay na kailangang mamayang gabi niya gawin ang pagproseso ng pamamaraan para malaman kung ang bata nga ba talagang nakita nila sa ilog o hindi kaya ay napalitan na ito. Tumango naman si Mang Bunyor. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito dahil marami pa siyang kailangang gawin. Maya-maya pa, pumasok na sa bahay si tatay. Kinuha niya ang suman na binili kaninang umaga ni Melda. Pagkatapos ay kumuha siya ng lumang kaldero. Nagpaningas ng uling. May nilagay siyang sidsid ng tela na ginupit niya sa damit ni Melda. Habang nagpapausok ay panay ang pagbuka ng bunganga ni tatay. Nag-uurasyon umano ito ng pagbalik sa kung anumang sumpa na ginawa ng nilalang sa pagkain na yon. Maya-maya pa, ginilitan ni tatay ang kanyang pulso gamit ang punyal na gawa sa tanso. Muli siyang nag-orasyon at sa pagkakataong ito ay mas bumilis sa mga pagbigkas niya ng mga kataga. Mas mabilis, mas may diin, na inabot siya hanggang 6:00 ng hapon sa pag-orasyon nun. Sinabihan niya kami na wag naming papatay ng apoy at siga. Hayaan namin itong kusa na lamang mawala. Pagkatapos niyang gawin yun ay nagpahinga siya saglit. Ilang sandali lang ang nakalipas ay dumating na ang binan kong babae. Dala na nito ang ulam na niluto niya at sabay na kaming kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si tatay na pupunta na siya sa bahay ng bata na nakita sa ilog. Pubayag naman si nanay. Papasamahin pa sana ako nito kay tatay pero hindi na ito pumayag. Mas kailangan ng lalaki dito sa bahay. Hindi naman ako magtatagal pero siguraduhin niyong nakasarado at nakakandado ang pinto at bintana. Umabot ng 3 oras ang aming paghihintay bago nakauwi si tatay. Sa kanyang pag-uwi, kasama niya si Mang Bunoy. Nagpapahinga na si Nanay at Melda kaya ako nang naghanda ng kape para sa kanila. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari sa pagsasagawa ni tatay ng proseso para malaman kung ano talagang nangyari sa bata. Sabay pa silang nagbuntong hininga ni Mang Bunoy habang sinasabi na naging katawan ng pinutol na saging ang katawan ng batang nalunod sa ilog noon. Nagulat naman ako at halos hindi makapaniwala sa sinabi ni tatay. Ganun pa man ay sinabi ni tatay ito na ito na ang huling pangbibiktima ng mga nilalang sa lugar. Dahil ang ginawa niya kaninang ritual, sumpa yun ang pagkakaroon ng isang epidemya sa lugar namin kung saan nakatira mga aswang. Lumipas ang ilang araw ay nakarinig kami ng balita mula sa kabilang barangay. Nagkaroon ng sakit ang ilan sa residente doon at ang mga nagkasakit ay kamag-anakan lahat ng ginang na unang-unang dinapuan ng sakit. Hanggang sa isa-isang nakatanggap kami ng balita na wala nang isang buong angka ng mga aswang sa lugar. Maging ang kanilang kubo na nakatayo malapit sa aming kaingin. Wala na rin. Tanging ang sunog na kubo na lamang ang naiwan sa lugar. Umalis ito ng sa kung anong dahilan. Walang nakakaalam.
Pero ang aking mga binan naman ay siguradong sigurado nang sabihin niya na ang epidemya ay para lamang sa mga tao na may dugo ng kasamaan. Natahimik ang lugar namin. Nagpasalamat kami. Nagpasalamat kami sa may kapal, kay tatay, na siyang gumawa ng orasyon.